Ganito kadami ang mga dilaw na plastic na napadpad sa baybayin ng barangay poblasyon sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa loob nito mga hospital waste kagaya ng mga natagpuan sa iba pang lugar sa lungsod kamakailan. Ayon sa City Environment and Natural Resources, patuloy ang kanilang pangongolekta ng mga hospital waste na naaanod sa lungsod. Nag-aalala naman sa kanilang kalusugan ng mga residenteng nakatira sa mga barangay kung saan napadpad ang mga basura, lalo na't may mga bata nga raw sa kanilang lugar na naglaro pa ng mga karayom mula sa hospital waste. Hindi rin muna sila makahuli ng mga isda at iba pang lamang dagat. Apektado tuloy ang kanilang kabuhayan. Ininspeksyon naman ang baybayin ng ilang kinatawan ng ospital ng pinanggalingan umano ng mga hospital waste at ng City Environment and Natural Resources Office. Kumuha sila ng water sample upang alamin ang kalidad ng tubig. Tumanggi magbigay ng komento sa media ang mga taga-ospital. Wala may gi-authorized. Okay sir, so nag-ocular lang mo din. Kita manggaling ni silang mga kanang syringe injection, kanang hose sa dextrose. Bisan ako nakakuan ko dito, kabantay ko naagi sunasan, nagkutay na siguro ang kaning mga empty nga bag. To na ni dito, nayabo. Bukod sa Lapu-Lapu City, may napadpa din daw na hospital waste sa gilid ng Butuanon River sa Mandaue City. Ito ang inirereklamo ngayon ng mga residente malapit sa ilog, pati na ang panununog ng mga basura sa kalapit na dump site. Sabi ng mga residente, may ilang kabarangay na raw silang nagkakasakit dahil sa basura. Nisigid yung kong reklamo anang daob nila. Hantod nga halos kada adlaw nagiduna nagisukad na wala ning mga balay diri na nagi kada adlaw magyabo. Na yung mga syringe, ang mga bata diri nakakita jud ko nga nagduwa og syringe, unya nagduwa og mga tube, unya dayon dunay mga dextrose. Nakarating na ang problema sa City Environment and Natural Resources Office. Nagkaroon ng isang technical conference ng ilang opisyal ng isang pribadong ospital na natukoy na pinanggalingan ng mga basura. Napag-alamang kumuha pala ang ospital ng third party na mga ngasiwa ng kanilang hospital and infectious wastes, ang Davao City Environmental Care Incorporated. Kasama rin sila sa pulong. Sabi ng EMB, may mga paglabag silang nakita sa ospital at kumpanyang inatas ang mga siwa sa basura. They have to do their responsibility being a permitted treater. Di sila magpasagad sa ilahang mga responsibility, ang commitment. Otherwise, we will suspend or cancel their permits kung di yun sila mo kuan ana nga isyuha. Agad silang nag-issue ng cease and desist order laban sa hauler ng hospital wastes. Ang naturang kumpanya ang kumukuha ng medical wastes ng 3 malalaking ospital sa Mandaue at Cebu City. Sinuri rin ng Senro ang tanggapan ng nasabing disposal facility. Yan yung Davao City Environmental Care Inc. Ato na yung gipatag, no? In kaso, they will issue the permit for last year. Ato na yung gipatag, bakit silang renewal. Kabugat na nga violation. Hospital waste, giyan-ano lang nila pasad-pasad. Nangako naman ang manager ng Davao City Environmental Care Incorporated na tumangging magpakilala na makikipag-ugnayan sila sa isasagawang investigasyon. Well, we have to first comply with it. But I don't know about the hospital if their waste cannot be collected. But I hope they will understand the situation. Because insofar as we are complying, we have our all permits. We have the PPT and the manifest. We get it from EMB, and that's the source of document that we are allowed to pick up the hospital waste. Pinagmumulta ng DENR ng 100,000 pesos ang ospital habang 250,000 pesos naman sa treatment facility. Mariz Umali, GMA News.